close na para sa mga otoridad ang Davao bombing incident. Ito'y matapos na maaresto nitong Martes ang 3 miyembro ng notorious na Maute Group na sospek sa pagsabog sa Davao City noong September 2. Mula sa Camp Aguinaldo, itong balita ni Brian De Paz live. Brian, go ahead. Attorney Reg, magandang gabi. Sa mobile checkpoint nga na pinagsanib na puwersa ng Philippine Army at Philippine National Police na aresto ang 3 sospek sa Davao bombing incident noong October 4 sa nasabing lugar sa Cotabato. Ipinirisinta ngayong hapon sa media ang 3 miyembro ng Maute Group na sina TJ Macabalang, Wendell Apostol. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, tinangka ng 3 na tumakas sa checkpoint sakay ng kanilang motorsiklo nang walang plaka. Nakumpiska sa kanila ang mga gamit sa paggawa ng improvised explosive device, submachine gun, caliber 45 pistol, kanilang motorsiklo at mga cellphone. Ayon sa initial na investigasyon at debriefing, si Macabalang ang nag-detonate ng bomba na nasa posisyon ni Facturan. Si Mustafa naman ang nag-video ng insidente gamit ang kanyang cellphone. Ipinakita kanina ang kuhang video ng grupo at litrato mula sa nakumpiskang cellphones para sa kanilang propaganda. Ayon kay General Anyo, may indikasyon na sinusubukang makipag-ugnayan o magkaroon ng ugnayan ng Maute Group sa kanilang grupo o sa ISIS batay sa video. Natukoy na rin ang kanilang kaugnayan sa bandidong grupong Abu Sayyaf dahil nahayag ang kanilang intensyon na sirain ang massive military operation ng pamahalaan sa Sulu. Pinlano umano ng Maute Group ang pagbomba sa Davao City 2 linggo bago ang insidente upang alisin ang atensyon ng pamahalaan sa kanilang pinatinding operasyon sa ASG sa Sulu na nagsimula noong Hulyo at sa Central Mindanao naman noong Agosto. Ang pag-atake umano ay bilang buwelta rin sa mga naging casualty sa Maute Group sa Butig, Lanao del Sur. Sa bisa naman ng search warrant, sinalakay ng ARMM at Cotabato City Police ang bahay ng tatay ni TJ Macabalang na si Teng Macabalang kaninang umaga. Inaresto ang tatay ni Macabalang matapos na ma-recover ang maraming high-power firearms at ammunitions at IED materials. Dinala na ang ama ng sospek sa local police office para sa proper documentation and disposition. Ipinaalam na ng AFP sa PNP o at PNP ang major development na ito kay Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Sara Duterte. Attorney Reg, ayon kay Secretary Lorenzana, ito'y pagpapakita lang na matatag nga itong puwersa ng AFP at PNP upang tugisin ang mga nasabing sospek at hahabulin pa nila yung iba pang mga sospek sa nasabing insidente. Attorney, balik sa iyo. Maraming salamat, Brian De Paz, nagulat ng live mula sa Camp Aguinaldo.